Happy Sabbath po mga kapatid! Kamusta po ang pamumuhay nyo? Lalong-lalo na po ang ating pananampalataya. Isa pong malaking kagalahan na ako po ay nakatayo sa inyong harapan at kasama niyo po mag-aaral sa salita ng ating Diyos. Ako po ay may babahaging kwento bago po ako magsimula. May dalawang anghel na namamasyal na yung isa po ay itim na anghel at isang puting anghel. Nagtatalo po sila habang sila'y naglalakbay. Habang sila'y naglalakbay, sila po'y napadako sa isang paaralan na nagkakaroon ng isang pagsusuni. Ngayon, may isang bata po na hindi nakapag-aral. Ang sabi ng itim na anghel, "Akin yan, akin ang batang yan." Ang sabi ng puting anghel, "Bakit mo nalaman? Paano mo nalaman na sa'yo ang batang yan?" Ang sabi ng itim na anghel, "Hindi nakapag-aral yan sa araw na ngayon na meron silang pagsusuli. Tiyak na mangungopya yan." Sabi ng itim na anghel. Pangalawa, namasyal ulit sila at dumako sa isang basketball court na naglalaro ang dalawang grupo. Ang sabi ng itim na anghel, "Akin ulit yan. Dahil mamaya magtatalo yan at mag-aaway sila muli." Ang sabi ng puting anghel, "Paano mo nalaman? Tingnan mo, mamaya magkakainitin na yan ang ulo." Di po ba? Sa pangatlong event naman po, namamasyal ang dalawang anghel at napadako sa isang simbahan. Ang sabi po ng puting anghel, "Akin ang lahat ng mga tao nandyan. Tiyak nakakampi ko yan." Ang sabi ng itim na anghel, "Ha ha 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 ha! Paano mo nalaman?" Ang mga nagsisimba, yung iba natutulog, nagtitext, nagkukwentuhan, nagchichismisan sa araw ng Sabado, di po ba? Nawa mga kapatid, sa aking pagsasalita, ang ating kakampi ngayon sa araw ng Sabat ay ang puting anghel. Amen? Amen. Gusto ko pong basahin natin ang binasa na ating kapatid na makikita sa Juan 14 verse 3. Kung inyong nasumpungan po, basahin po natin. "At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaganda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang saan ako naroroon, kayo naman ay lumuon." Tayo po yung po para sa panalangin. Ama naming banal, nandiyan po kayo sa kitaas ng langit. Ama, sa aming pag-aaral ng inyong banal na salita, naway buksan po ang isip at puso na maintindihan po namin yung salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Opo, mga kapatid, ang ating Panginoon ay may hinihandang tirahan sa langit na bayan. Yan po ang pangako ng ating Panginoon na si Jesus. Na ang sinabi niya po, kung nasaan daw po siya, doon din po tayo doon. Ano po bang nararamdaman natin sa panahon ngayon? Mainit po ba o malamig? Sa tingin ko po mainit. Dahil kung napapansin niyo po, tuwing maglalakad po tayo ng tanghali na papunta sa church, ay sobrang tirik ng araw, di po ba? Ang topic ko po ngayon na aking tatalakayin kasama ninyo ay pinamagatang si Jesus ay muling babalik. Isang pangako. Ano po ba ang pangako ng ating Panginoon? Di ba po ang sinasaad sa John 14 verse 2 to 3, He said, "There are many rooms in my Father's house. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me so that you may be where I am." Yan po ang pangako ng ating Panginoon, na nangako po siya na kung saan po siya naroon ay
Naghahanda po siya ngayon sa langit na bayan ng ating tirahan upang kung nasa man po siya naroon, doon din po tayo susunod. Biro niyo po, doon po sa langit, doon po tayo titira kasama niya at ang kanyang mga anghel. Grabe! Ang dami sigurong mga anghel doon. Siguro mga million ba? Sino pong gustong tumira doon? Pakitaas ang kamay. Salamat po mga kapatid. Kailan po ito mangyayari? Ayon po sa Matthew 24 verse 6 to 7, you will hear about wars and stories of wars that are coming. But don't be afraid. These things must be the end comes. There will be times when there is no food for people to eat and there will be earthquakes in different places. Nangyayari na po ba ito, mga kapatid? Opo, kasalukuyan pong nangyayari ito. Kung ating papansinin na sa mga nakarawang buwan na taon, ay nabalitaan niyo po ba yung earthquake sa Negros Oriental na pinakamataas na 6.9 magnitude. Ganon din po sa Syria, mga taong bumabatikos sa kanilang politika dahil gustong patalsikin ang kanilang Pangulo. Nagkakagulo din po doon. Ganon din po sa Africa, nagkakaroon din po ng tagutom sa iba't ibang dako ng lugar sa Africa. There will be more and more evil in the world and that people will stop caring about each other. Yan, sa araw ng Sabado, nagchichismisan kung ano nang pinag-uusapan. Di po ba? Walang care. Imbis na love, magiging war. Imbis na pag-usapan about kay God, kung ano-anong pinag-uusapan. Nawa po, hindi po mangyari din sa ating mga kapatid. The most important signs of all these, the good news about the kingdom of God will be preached in all the world, to every nation, then the end will come. Yan po ang sinasaad sa Matthew 14 verse 14. Yan ang pinakamalagang tanda sa lahat na ating tatandaan sa second coming ni God. Kung ating pong papansinin, marami pong mga relihiyon na sila po nagsasabing tamang daan upang tayo'y makaligtas kasama ng ating Panginoon. Ang mga tanday na tupad na. Number 1, we know that Jesus will return soon because we can see the signs. There are wars and many people have almost no food to eat. Alam natin na ang ating Panginoong Jesus ay malapit nang dumating. Magkakaroon ng mga digmaan sa iba't ibang panig ng mundo. Mga taong nakakaranas ng taggutom. Number 2, earthquakes and deadly storms happen more and more. Yun nga po yung sinabi ko kanina, yung nangyari sa Negros Oriental, na yung earthquake, ganun din po yung bagyong Ondoy, na madami pong namatay dahil po sa bagyo. Number 3, today the good news about God's love is being preached in almost every country. Sa iba't ibang panig po ng mundo ay madami mga relihiyon at ipinapangaral ang salita ng ating Panginoon. It seems that Jesus is going to keep His promise very soon. Napakalapit na po itong mga kapatid na mangyari. Sobrang lapit na po at ang pangako ng ating Panginoon ay matutupad na. Everyone will see Jesus. Lahat po ay makikita, lahat ng mga tao ang ating Panginoon. Ang pagpaparito ba ng ating Panginoon ay lihim po ba o ilan lang yung mga nakakaalam? Kapag bumalik
ang ating Panginoong Jesus ay hindi ito makakaligtaan ni naman. Sapagkat po, lahat ng tao sa mundo'y makikita sa Kanya sa alapaap na langit. Ang sagot po sa aking katanungan kanina, ang Kanyang pagbabalik ay hindi isang lihim na tatago ni naman. Lahat po ng mga tao sa buong mundo ay makakasaksi na ikalawang pagdating ng ating Panginoon. When Jesus returned, no one will miss him. Everyone in the world will see him in the sky. His coming won't be secret that anyone can keep. Yun po yung sinabi ko kanina na ang ating Panginoon ay ang Kanyang pagpaparating dito sa earth ay hindi makaligtaan ni naman. At lahat po ng mga taong nakakakita sa Kanya ay sa alapaap lang po siya makikita. Basahin po natin ang 1 Thessalonians 4 verse 6. The Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of archangel, and with the trumpet calls of God. Biro niyo po mga kapatid, sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon ay madaming mga anghel ang magsiihip ng kanilang pakaka. Lahat po ay siguro po sobrang ingay nito, masyado na po siguro masakit sa tenga. Kaya walang makakatulog sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon. Di po ba? No one will sleep through that. Walang makakatulog sa panahong iyon. Ayon po sa 1 Thessalonians 4 verse 13 to 18, even the people who have died will wake up and join us as we raise up in the air to meet Jesus on His big white cloud. Biro niyo po mga kapatid, pati po ang mga patay ay magsisibuhay at sasalubungin ng ating Panginoon. Amen? The only people who won't be happy are those who were not looking for Jesus, who did not want to follow Him or be like Him. Sino po yung mga halimbawa nito? Yung mga ano po? Masasamang tao. At isa na po doon, sino? Si Satanas. They would rather die than go to heaven to be with Jesus, so God lets them die. So, imbis na sumama sila sa ating Panginoon, mas pipiliin po rin nilang mamatay kesa kasama sila ng ating Panginoon at mag-e-enjoy sa langit na bayan. Getting ready. Dapat po mga kapatid, tayo pong lahat ay laging maging handa sa kahit anong oras man na siya ay dumating. Kailangan po lahat tayo everyday ay laging handa, hindi lang po ngayon, kundi sa kinabukasan pa, upang lalo na tayong maging handa. Paano po ba tayo magiging handa sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon? Ang aking pong suggestion, yung malapit na po ang crusade na pinapangunahan po ni Brother Danny Tribucias. Kung may mga trabaho po kayo, pwede po rin kayo maglaan ng 40 pesos upang pambili po ng VOP, Voice of Prophecy. Hindi lang po yung kung active ang isang ating kapatid ay siya lang ang kikilos. Dapat lahat po tayong mga kapatid ay kumilos. Wow, kita baby, no? Even though we do not know the exact day when Jesus will return, we can still be ready to meet Him every day. Yan po ang sinabi ko kanina na dapat laging handa po tayo sa kahit anong oras, kahit ilang minuto pa yan, kahit kinabukasan pa yan o next month na dumating ang ating Panginoon. Wala po ito makakaalam, wala makakapag-predict kung anong eksakto ikalawang pagdating ng ating Panginoon. Akin pong nabasa sa internet, kasi pag may assignment
po ako sa school, nag-research din po ako minsan para may bago sa inyo. Meron pong isang lalaking Jew na Hudyo na sinasabi siya daw ay anak ng ating Panginoon. Na sinasabi niya na siya ay ipinadala dito sa earth upang siya'y sundin. Sa tingin niyo po ba siya si Jesus? No, he's a liar, my friend. He is a liar. All signs tell us that Jesus is returning soon. When He does come, everyone in the world will see Him. Lahat po ng pinapakita ng mga signs na ibinigay sa ating Panginoon ay natutupad na, di po ba? At ang lahat po ng mga tao sa buong mundo ay makakita man sa kanila. Kahit tulog ka man, magigising dahil sa pakakak ng hinihipan ng mga anghel. Dapat po tayo laging maging handa sa kahit anong araw po sa ating buhay. Kailangan po maging isa tayong halimbawa sa mga kapatid nating hindi natin pananampalataya na nagpapahayag din po ng good news ni God. Naway maging example tayo sa kanila, hindi yung tayo pa yung nagpapababa ng faith nila. May tanong po ako sa inyo. Is your name written in the Lamb's Book of Life? Nasisigurado na po ba kayo na ang inyong pangalan ay eksaktong na nakalagay sa Book of Life? Na isang libro na kung saan ay tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Natubuwa tayo? Sana po mga kapatid, sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon, tayo pong lahat ay maging handa. Naway maging isang halimbawa sa mga kapatid nating hindi ka pananampalataya. Huwag din po tayong maniniwala sa mga taong nagsasabing nakita na daw po nila ang ating Panginoon. Dahil madami na po ako nababalitaan niyan, lalong-lalo na po sa aming eskwelahan na nagsasabing nakita daw nila yung mukha ni God, malambing daw, kulot daw, matangkad. Huwag po natin itong paniwalaan. Dahil isa po ito sa mga nagsisinungaling na mga taong nais madamay tayo sa hindi maligtas sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon. Ang Diyos ay tiyak na darating. Handa ka na ba siya salubungin? Handa na po ba kayo? Ako hindi pa po eh. Madami po akong misyon dito sa magandang mundong to. Sana po lahat po tayo ay makarating at maligtas sa second coming ni God. Naway lahat po tayo ay naroon na nag-aawitan kasama ng mga anghel. And no more night, no more pain, no more tears. Yan ang sabi ng message sa song na napakaganda, na maganda yung message na ibinibigay sa atin na dun sa langit na bayan, hindi ka na masasaktan, hindi ka na iiyak. Kahit broken hearted ka dito sa earth, hindi mo na malilimutan mo na yun. Yung mga digmaang naranasan mo, mga trahedya, malilimutan mo na yun. Dahil masaya sa langit na bayan. Dapat lagi po tayo maging handa kahit sa anong oras. Tiyak na ang ating Panginoon ay malapit na ang dumating. Handa na po ba kayo? Happy Sabbath po at pagpalain naman tayo ng ating Panginoon.